Ang isa sa Nag-brown out. problema ng pamahalaan ng tao ang lumalakas ng mga terorismo sa bawat bansa na ating kinaroonan. Ito yung pinakamatinding problema na hindi tayo nagpasin ng pamahalaan ng tao. Nalagyan yung mga etnikong karasan na sa bawat lugar ay nangyayari mga bagay na ito. Halimbawa dito sa Pilipinas, sabay laging may mga karasan tayo na babalitaan. Iba din siya may parting pangilan. Ang problema, walang mapasukan sa tao. Kaya minsan, tinanong siya nakatapos siya sa mataas na palunan. Pero naman, wala siya nakuha tumagpag dahil sa yung trabaho na dapat sila pasukan. Pagpunti, kung yan, hindi siya maraming mga trabaho na maraming mga tao na trabaho na nagdasal. Dahil hindi yung iba makahirapan sa ekonomiya na nasa ng mga tao. Ang lahat na ito ay nagiging problema ng iba mga yung bakit sa katanungan matapos sa pamamahala ng Diyos. Gano'n man tayo katalino, gano'n man tayo kaprominente sa bawat bansa na ating pinag-uulan. Meron siyang magandang halimbawa dito na tutulong sa atin para maging isang aral na kung saan dapat tayo magkasakot sa pamamahala ng Diyos. Kung babalikan natin yung panahon nung panahon ng mga Israeli o panahon ng mga Hudyo sa pamahalaan na namamahala noon, yung pinakamakapangyarihan niya ay ang Babylonia. Sino ba yung kilala yung hari noon na dahil sa kanyang magiging alakas sa kapangyarihan ay naging mayabang. Naging mayabang na tingin niya sa kanyang sarili, siya na ang Diyos na dapat lahat ng mga tao ay magpasakot sa kanya. Ang hari nito ay ibang hindi si Nabucodonosor. Bagamat siya masabing hari, malakas, naging mayabang, bakit natuto siyang magpasakot sa pamamahala ng Diyos? Kasi ayon sa ulat ng Daniel, samantala ang Babylonia noon ay nasa kanyang marunong na katanyagan. Sabi niya, naroon na yung pinatawatakas sa kanyang pamamahala. Sa puntong yun, itong hari si Nabucodonosor ay naghambog sa kanyang mga nagawa. Kasi marami siya nagawa eh. Ipinaghambog niya ito, ang mga bagay na ito. Subalit sa kanyang paghambog nito, ay nagkaroon naman na bigla ang pagbabago sa paraan ng kanyang pamuhay kaya hindi sa kanyang kapatid ha, babasahin natin yung ulat ng kasaysayan tungkol sa naging karanasan ni Hari Nabucodonosor. Daniel 4:29 hanggang 33, din natin kung ano yung nangyari sa kanya. 4:29 hanggang 33. Malaki na ganito ang pasimula. Sa pagkawakas ng 12 buwang lunar, ay naglalakad nga siya sa mahal nilang palasyo ng Babylonia. Pinapasilan niyo yung napakagandang palasyo. Tapos sa 30, at ang hari sumagot at nagsabi, hindi ba ito ang Babylonia tanghila na ako mismo ang nagtayo para sa mahalayang bahay sa lakas na aking kapangyarihan at para sa talan ng aking kalilanan? Ito malaki niyo, no? Yung mga bagay na kanya. Sa 31, at habang ang salita ay nasa bibig pa ng hari, isang tinig ang dumating mula sa langit. Sa iyo ay sinasabi, O Nabucodonosor na hari, ang kaharian ay manihiwalay sa iyo. At mula sa mga tao ay tatabi ka nila, at yung pananahanan ay magiging kasama ng mga hayop sa para